Yo, what's up? And for today's video, sumali tayo sa Shimano Cycling Festival Road Fondo 120 kilometers. So kung makikita nyo ngayon, yung elevation nasa 392 kasi nasa mataas na part tayo. So yung sa total distance naman, ayan, so umaandar na tayo ngayon, naka-meters pa lang siya. Kasama nga natin dito si Jared tsaka si Joshua, yung dalawang tropa ko. So ang distance nito is 120 from Silang going to Lemery, tapos aakit tayo ng Batulao Road and pabalik dito ulit sa Hacienda. Ito yung starting line natin, Hacienda Outlet dito sa Silang. So ngayon 5:45 AM, madlamig pa, sobrang lamig nito habang bumababa kami. Ayan si Jared katabi ko sa kaliwa. Niskip natin yung video, so nandito na tayo sa bypass road. Dito sa kanan kung makikita nyo naka MTB, si Ariana Evangelista yan. Ang tulin ng dala namin dito nasa 40 to 45. Ayan, sobrang hirap niyan para sa MTB guys. Malalakas lang talaga makakagawa niya at makakasustain yan for a longer time. Pero dito sa part na to, parang nag-hold back si Ariana kasi nantay niya ata si Clyde. Ayan. Pero ang hirap talaga i-maintain yan para sa MTB yung takbong 40. Pero alam ko kayang-kaya ni Ariana yan. Ito naman, itong nasa kanan ko, makakasabay natin yan hanggang mamaya. Panoorin nyo na lang yung video. So nandyan ngayon si Joshua, yan yung nasa gitna. Yan yung kuha ko sa likod nila. So takbuhan natin dito 30. Medyo false flat to, rolling kasi dito sa bypass ng Indang. Nagulat lang ako dito kasi biglang tumira to si Joshua. Ang tulin nito 47, umabot pa nga yun ng 49. Hinabol kasi namin dyan yung first group, galing kami sa second group. So hinabol namin yung nasa first group, andyan sila Mangyan TV. Ang aga rin nilang nag-break away dyan. Hindi lang namin sinundan kasi para sa akin sobrang aga pa, nasa 9 kilometers pa lang to. Matagtag lang yung video kasi madilim pa eh. So yung stabilization ng GoPro medyo hindi pa maganda. So ngayon dito sa part na to, naka 18 kilometers na kami. False flat din to. Kasabay ko dito nasa harap si Clyde. Tapos itong nakaputi si Jimeno TV. So nangyari dito, mga bandang dulo sa may palabas ng highway, tumigil si Clyde, nagtaho. Siguro inantay niya si Ariana. Tapos si Jimeno hindi ko na alam eh. Basta nagkasabay-sabay lang kami dito. Tapos hindi ko na maalala kung saan siya nagpunta. So yun yung dalaan ni Clyde. Sa 27, nagte-30 pa yan. Medyo false flat din kasi. Sige. Recovery ka? Dito naggusto mag-recover ni Josh. Kaya binidyohan ko na para hindi ituloy-tuloy lang niya. Kung makikita nyo yung gradient natin nasa 3%. Ganyan naglalaro yung part na to. 3 to 4%. Mahaba-haba rin to, mga 3 kilometers. So sa part na to, ako na yung nagtatrangko. Kung makikita nyo, ito yung mga kasabay ko. Pero ngayon ko lang nakita na ang dami palang peloton dun sa likod. So sobrang lapit lang sa amin. So ako na yung nagdala dito, kaya medyo nalaspag din ako dito kasi medyo false flat din to eh. Parang 12 kilometers to na mahaba, na ganito yung gradient, naglalaro sa 3 to 5. Yung naka-factor na yan, makakasabay natin, yan yung hihila sa akin dyan palabas ng highway. Ayan, ito na yung sinasabi ko. Si Joshua, dito sa 25 kilometer mark, nag-drop na. Tapos, sumabay na ako dito sa naka-factor. Siya yung nagdala sa akin hanggang dun sa Silang Highway. Ay, sorry, Nasugbu pala. Tagaytay Nasugbu Highway. So, mahaba-haba rin to. Kung makikita niyo yung gradient, nasa 6%. Kaya, ayan, umaano lang ako sa kanya. Sumasabay lang ako sa kanya, sumusunod. Kasi nalaspag din ako talaga dun sa kanina eh. So, tiniis ko lang to. Ngayon, nandito na kami sa Nasugbu Highway. Ako na yung nagdala. Napagod din siya doon kasi nga
ano yun eh, false flat yun eh. Tapos may mga matatarik din. So dito, ako na yung nagtrangko sa kanya. Hanggang Lemery na to yung pakaliwa. Ano rin to, flats. So kailangan kong bilisan para hindi tayo mahabol. Tsaka nagbabakasakali na makahabol tayo dun sa mga nauna. So yung takbuhan natin, medyo false flat nga yan. No? Tingnan nyo yung gradient, nasa 1%. Ito na yung lusong. Ito na yung kakaliwa ka din sa Arco. Ang alam ko, ano ba to? Kalaka o Lemery? Basta ang labas nito yung Fantasy World. Ito yung mga kasama natin, yung naka-factor na naka-white. Hindi ko na kasi nalaman yung pangalan niya eh, pero nakausap ko rin niya na matagal. So, etong pababa na to, kung makikita niyo yung elevation, nasa 600. Pakunti ng pakunti yan. Kasi nga, bumababa na tayo ng lugar. So, lusong to, 20 kilometers, sobrang haba. Kailangan talaga mag-ingat ka dito. Nakakatuwa naman kasi kahit hindi natin kakilala yung mga kasama natin dito, nagbibigay sila ng mga signs kapag kailangan mo mag-slow down, kung may mga potholes, so okay na okay. Makakasabay din natin tong naka-Cannondale. Mamaya may kita nyo kung anong mangyayari sa amin sa Batulao. So ito mahaba talaga to, 20 kilometers nga, gaya ng sabi ko, yung lusong na to. Sobrang ganda ng lugar na to. Pabalikan ko to kasi sobrang sarap lusungin. Ayan, kung makita mo, nag-sign siya na slow down kasi yung kotse na nasa harapan namin is bumabagal. Shoutout din nga pala dyan sa kotse na yan na mabagal. Kasi nakasabay namin yan halos buong buong pababa. Hindi siya nakikipag-unahan sa amin. So, I think nakakaintindi siya. Feeling ko siklista rin. So, ayan, di niya kami pinipinahan. Ang haba rin ng dala niya dito sa amin, 20 kilometers to. Ayan oh. Tapos dito sa part na to, kasabayan na namin yung mga motor na yan. Okay din kasabay yung mga motor na yan kasi hindi rin nakikipag-unahan sa amin. Kasi ang layo rin ng distance nila, hindi rin sila nakikipagpinahan. So I think magtotropa yung mga yan. Shoutout sa inyo at salamat kasi for our safety kaya nagbibigay kayo. Sobrang ganda ng ulap, parang nakadikit. Dito 46 kilometers na. Enjoyin nyo lang yung view ah. Downhill yan, napakasarap. Sa part na to, nakasabay na natin yung isang rider na galing dun sa first group. Papunta na kami yan dun sa may straight na 10 kilometers or 12. Basta kasi yung start ng Amon na Batulao, nasa 66 kilometer mo. So kung makikita nyo dito sa mapa, ayan, nandito na kami sa pinakababa. So yung straight na yan, flats yan. So nagdala na ako dito, nasa 40 to 41 na yung takbuhan namin dito. Ako na yung nag-trangko kasi pabilisan na yan papunta dun sa Batulao. Unang-una, kaya gusto ko mas mabilis na makarating dun sa paanan ng Batulao is kasi para hindi na mainit habang umaahon. So bahala na mag-suffer dun basta hindi tayo abutan ng sobrang init. Kung makikita nyo dito sa video na to, yung mga kasama namin, ayan, kumalas na, nagpapahinga sila. Akala ko wala na, pero yung pala nagpapahinga lang dyan sa flats na yan. Kaya pagdating ng Batulao Road, ayun, labuan na. Ito na yung start ng ahon. Kaya kagaya na sabi ko sa'yo, makakasama ko yung naka-factor na yan na naka-white, tsaka yung naka-Cannondale na green kanina. So dito ano pa lang yan eh, gradual pa lang yan eh. Kung makikita nyo, ayan o, 1% lang yung gradient. So okay pa yan.
Maya maya masakit na yan. So ito yung mga unang part na masakit na ahon. Naglalaro yan sa 6% to 10. Actually yung buong Batulaw parang minimum dyan nasa 3 eh. Tapos hindi humihinto yung 10 pataas. Parang ganun. Basta masakit. Ayan, tulad yan. Kung makikita mo, nasa 12% to 11. Tinitiis ko na lang talaga yan. Tapos, ayan o, ang init na. Partida, maaga pa yan ha. Kung makikita nyo rin dyan, ayan yung elevation o, 180 meters. Diba kanina galing tayo dun sa pababa, nasa 600 meters yung elevation. Tapos habang bumababa tayo, umuunti, bumababa yung elevation. Ngayon naman, nung nandun na tayo sa baba, nag-zero na siya. Ngayon inaakyat natin, pataas naman siya. So 600 meters din yung elevation na tatahakin natin dyan. Yan, 12% to, hindi nagbabago, gradual na ganyan yung gradient niya. Kaya masakit din talaga. Lalo na naka 70 kilometers ka no, 72. Etong part na to tinayuan ko na kasi sobrang sakit. Alam ko magto 20% to eh. So 75 kilometers. Tapos dito may nakita tayong isang umaahon, tinatahinan niya yan sa sobrang tarik. Ayan, bigat din ng padyak ni kuya. Konting bate. Ayan. Tapos naunahan na natin siya dyan. Tapos ayan, another 10% gradient na naman. Pataas na naman ng pataas. Talagang ganyan naglalaro yung mga gradient eh, kung makikita nyo yung video na to. Ang mahirap kasi sa ganitong ride, yung tumira ka na ng ilang kilometers, tsaka pa lang yung part na aahon ka. Dito, wala na akong kasabay dito kasi iniwan na ako nung naka-factor tsaka naka-green na Cannondale. Yun yung sinasabi ko na akala ko talaga laspag na sila dun sa baba. Kung alam ko lang na magko-conserve pala sila dun, sana pala hindi ako nagdala ng ganong katulin. Kasi mauubos ako dito. So yun yung mga matutunan ko dyan. So ito, tinayo ko na ulit na may konting tahi. Kasi umabot to ng 20% eh. Tarik nito, ilang ganito, parang 3 ata yung ganitong segment dito. 21%. Na makakailang 20% ka na gradient na pinaka-max. Tapos ang init na niya no, what more kung aabutin ka pa ng mga 11 dyan or 12. Kahit nga alas 10 lang eh. Wala ring mga tindahan, tapos ang masama dun, isa lang yung bidon na dala ko, 550 ml pa. Hindi ko kasi napaghandaan kasi itong bike na ginamit ko is yung bago. So wala pa akong battle cage. Tapos biglaan lang din ako nag-decide. Hindi ko na nakabitan. Palag-palag na. Recovery mo nasa 13% pa rin. Solo rider na lang talaga ako dito. Maybe. Tapos eto na yung pinakamatarik talaga. Sobrang sakit. Pakinggan niyo yung hingal ko dito. Umabot to ng 26%. Etong naglalakad, yung nasa kanan, taga mega wide yan. Naka triathlon bike. So, maintindihan mo kung bakit lalakarin niya yan. Kasi ganyang katarik, naka tri bike ka. Mahirap yan. Pero ang lakas niya ni kuya, yung taga mega wide, makakasama ko yan hanggang sa dulo. Tapos pinupush din nila ako na hindi tumirik. Actually gusto ko nang tumirik dyan eh, pero naisip ko sayang, kailangan hindi ako tumirik. Lalo na bigla ako nakita yung photographer. Shout out kay Stories of Endurance PH. Ayan, ang dami na pitikan ng naglalakad niyan. Tapos eto si kuya, hindi ko kilala, pero sinabi niya sa akin dito pang 8 daw ako.
After niyang ganyang katarik, maglalaro sa 9 to 13% gradient yung kalsada dito. Ayan no, kung makikita nyo, wala pa ring recovery. Ang sakit talaga niyan. Tiis-tiis talagang malala. Bali ang total na elapsed time ko dito is 7 minutes difference between dun sa moving time. So yung 7 minutes na yun lang yung pahinga ko tsaka yung mga picture na selfie sa checkpoint. Kailangan kasi yun para sa medal. So ngayon, tapos na kami dun sa ahon ng Batulao. Yung 10 kilometers na flats, hindi ko na kinunan. Mag-isa lang din naman ako dun eh. Tapos after nito, may nakasabay ako dito sa Alfonso. Sila na yung kasama ko dito hanggang dun sa dulo. Tapos dito, ayan, inunahan ko na sila dyan sa may ahon dito sa may Alfonso. Actually, ang nangyayari niyan, uunahan ko sila tapos mahabol nila ako. Kasi kailangan ko sila hintayin. Unang-una, pagkakamali ko dito, hindi ako nag-download ng maps. Tapos yung cyclocomputer ko, wala rin siyang maps na feature. So kailangan ko talaga sila hintayin para hindi ako maligaw. So ganun yung nangyari. Wala talaga akong choice. Tapos sa part na to, ayan, naunahan ko na naman sila. So sinusundan ko naman ngayon yung taga Megawide na naka-triathlon bike. Ayan, muntik pa kami dyan sa truck na yan, hindi man na nagsasign. So sarap ng takbuhan namin dito kasi pababa na to eh. Ang hirap niya habulin kasi ang hirap ng tri-bike pag sa mga flats tsaka sa lusong na ganito. Sila talaga yung panalo sa ganyang ride. Sipin mo, yung takbuhan ko na dyan, nandun na sa 43. Tapos ayan, ganda rin ng lugar na to eh oh. So nakaka 106 kilometers na kami dito. Sumusunod lang ako talaga sa kanya. Tapos yung mga kasama ko kanina nandun sa likod, naiwan na kasi sobrang tulin nung dalahan mo dito eh. Kung makikita nyo, nag 49 pa oh. Ito na yung last part. Bali, nakapasok na kami ulit sa bypass road palabas ng Silang Highway. So nakaka 118 kilometers na kami dito. Ito si Kuya, kasama ko yan kanina dun sa Alfonso. Kami na lang yung natira kasi nauna na yung iba naming kasama. Ang nangyari dyan, nabonk talaga ako. Kasi yung last 10 kilometers, hindi na talaga ako nagtubig dyan. Hindi na kami huminto sa hydration area. Iniisip ko, pag huminto ako dito, wala na, hindi ako lalo makakahabol. So ito talagang sobrang tiis na lang to. Ayan, iniwan ko na si Kuya. So ito parang last 3 kilometers na lang. Sobrang grabe yung pagtitiis ko dito. Sobrang bonk na ako. Wala akong tubig. Tapos gutom na rin. So ito, konting push na lang. Talagang tinayo ko na. May mga photographer din kasi para sana pogi sa picture. Ayan. So ayun. Thank you Lord kasi safe tayo dun sa event na to. Again, this is not a race. Pero tinry natin yung limits natin dito. Tsaka tinry natin na kunwari racing simulation. Ayun lang. Salamat sa panonood. Thank you.